Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, nitong mga nakaraang buwan, ilang beses nang inilagay sa yellow at red alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon at Visayas power grids. Ito raw ay dahil sa pagpalya ng ilang power plants at hindi sapat na supply ng kuryente na nagdudulot ng power interruptions at pagtaas ng singil sa kuryente. Kaya naman, muling ubigting ang mga panawagang lumipat na tayo sa renewable energy bilang pinagkukunan ng ating kuryente. Ang renewable energy ay malinis, sustainable na alternatibo sa enerhiyang mula sa fossil fuels katulad nga ng coal, oil at natural gas. Di hamak na mas kaunti ang ibinubuga nitong polusyon at greenhouse gases na nagpapatindi sa pag-init ng mundo. At sa lumalalang krisis sa klima, kapanalig, alam nating ang mga mahihirap po ang pinakalantad at nagdurusa sa mga epekto ng climate change. Kaya naman, napakahalagang maisulong kaagad ang energy transition na hindi lang malinis at sustainable, kundi makatarungan din. Isa sa mga pinaplanong renewable energy project ngayon ay ang 2,000 hektaryang floating solar power project sa Laguna de Bay. Ang nakakalungkot, kapanalig, posibleng maapektuhan nito ang kabuhayan ng libu-libong mangingisda. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas, Mamalakaya, mahigit 800 na mangingisda sa bayan ng Laguna de Bay ang nangangambang mawalan sila ng kabuhayan sa araw-araw dahil nga sa proyektong ito. Saad ng Pamalakaya, maaaring maapektuhan din ng mahigit 10,500 na mangingisda at manggagawa sa aquaculture sa Laguna Bay. Haharangin daw kasi ng proyekto ang kanilang mga bangka. Mawawalan sila ng akses sa kanilang pangisdaan at gigibain ang kanilang mga daungan. Ipinahayag ng grupo ang pagkadismaya sa kawalan ng konsultasyon sa mga apektadong komunidad at kawalan ng plano para sa maapektuhang kabuhayan. Ang pinakamahihirap ang may pinakamaliliit na kontribusyon sa greenhouse gases sa totoo lang. Ngunit sila ang pinakaapektado sa krisis sa klima. Patunay ito ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. Obvious ba? Ang mga korporasyon ang kumikita sa pag-ubos ng mga likas na yaman ng mundo, ngunit ang mahihirap ang nagdurusa sa masamang epekto nito. Kaya naman, kapanalig, higit na kailangan natin ang pagkilos ng makatarungan at hindi tinatapakan ang karapatan, ang kabuhayan ng mga isinasantabi sa lipunan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang mga mangingisda po ang pinakamahirap na sektor sa ating bayan. Lalo silang maghihirap kung babaliwalain natin ang kanilang boses at ang kanilang karapatang makilahok sa mga pag-uusap tungkol sa mga proyektong tiyak makaapekto at direktang makaapekto sa kanila. Sa isang makatarungan o just energy transition, dapat walang naiiwan. Dapat walang isinasantabi. Dapat po, lahat ay kasali. Walang iniwanan, ika nga. Sa mga panlipunang turo ng simbahan, binibigyan din natin ng pagkiling sa mahihirap, pagkataguyod sa kabutihang panglahat o common good. Sa pagharap natin sa krisis sa klima, mahalagang maisulong ang energy transition mula sa fossil fuels tungo sa renewable energy. Gayunpaman, sa paglipat na ito, mahalagang isaalang-alang ang karapatan, kapakanan ng mahihirap at mga vulnerableng sektor sa ating lipunan tulad nga ng mangingisda at magsasaka. Sa isang mensahe noong 2019, sinabi ng kasalukuyang Santo Papa, Pope Francis, na kung maisasagawa natin ng maayos ang energy transition, maaaring makalikha ng mga bagong kabuhayan,
mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa mundo at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taong apektado ng pagbabago ng klima. Kaya mga kapanalig, sa pagsusulong natin ng renewable energy, mahalagang makatarungan ang isinasagawang transisyon. Malawak na konsultasyon, lalong-lalo na sa mga apektadong grupo. Dapat walang maiiwan sa pag-unlad. Kinakaharap natin ngayon ang krisis sa klima dahil sa pag-ubos ng mga likas na yaman sa ngalan ng kaunlaran na pangunahing nakikinabang lamang ay ang mga iilan. Samantala, ang mga mahihirap ang pumapasan sa mga negatibong epekto nito. Humantong tayo sa kumukulong planetang ito dahil sa pagkasantabi sa kabutihang panglahat, lalo na ang kabutihan ng mga mahihirap. Huwag nating hayaan na sila rin ay maisasantabi sa energy transition. Gaya ng salita sa sulat ni San Pablo sa Galatia, 6:2, magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.